ng ulo. Nasa kay Sir Rigo na walang ginawa kundi tulungan ka at higit sa lahat, mahalin ka. Alam mo naman ang tunay na dahilan, di ba? Felix, masama ba pakiramdam mo? Kanina pa ako nagugutom, ngayon mo lang dinala yan. Pupunta ako sa Cebu. Titignan ko kung yung Joy na nahanap nila doon, siya nga ba talaga yung kapatid natin. Huwag ka mag-alala, pagbalik namin ni Joy galing Cebu, maghahanap na lang tayo ng maliit na apartment para doon na tayo titira. Huwag niyo akong sinasawsaw sa mga plano niyo. Kung gusto niyo magsama kayo na lang. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang harapin yung nararamdaman niya para sa akin. So why don't you go and tell her? Tatanungin ko na si Marge. Kung mahal niya nga ba ako. Rico, tulungan mo ko yung kapatid ko, kailangan dalhin sa ospital. Ay, ko pa pamilya ng pasyente. Kamusta yung kapatid ko? Your brother is out of danger. We have stitched the wound and given him antibiotics. Apparently, yun ang cause ng mataas ang lagnat niya. Paano nga ba siya nasugatan? From the looks of it, parang nadaptasan siya ng bala. Nadaptasan nga ba siya ng bala? We could call a medical legal for a check-up para makagawa ng necessary reports. Hindi na po kailangan. Not necessary na po. Sumabit lang siya sa barbed wire. I recommend that the patient be confined for a day or two para maobserbahan natin ang response ng gamot sa kanya. Sige po, kung ano pong kailangan. Thank you po, Doc. Kamusta naman yung pakiramdam mo? Nakausap mo na yung doktor, hindi ba? Hindi alam mo na kung anong kalagayan ko. Itong tinatanong-tanong mo dyan. May nakalimutan pa po palang fill up ng pasyente na personal information form. Ako na. Balikan mo na lang. Ako nang fill. Thank you. Thank you po, ma'am. Ano yan? Pinapamukha mo ba sa akin na marunong kang magbasa at magsulat? Felix, hindi ganun. Hindi ako ganun. Kung naghihintay kang magpasalamat ako para sa ginawa mong to, pues naghihintay ka sa wala. Ito na muna ako sa labas. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Marge, bakit mo tinago sa akin ng kapatid mo? Kapag nalaman niyo na naandun si Felix, matatanggapan niyo siya kaagad. Takot kasi ako na baka mag-away lang tayo. O worse, mapalayas mo si Felix. Ngayon na kailangan niya ako. Marge, alam ko naging pagkakamali ko. Siguro naging makitid talaga ang isip ko. Naging selfish ako dahil gusto kong akin ka lang. I'm sorry, Nak. I'm really very sorry. Sorry din po, Nay, kung may mga nasabi ako. Nagkulang din ako. Sana hayaan mo akong makabawi sa'yo, Nak. Kung talagang kapatid mo ang makakapagpasaya sa'yo, sige. Handa akong tanggapin si Felix at pag-aralang mahalin din siya.
Alang-alang sa'yo na. Okay na muna to. What's up? Order anything you wish. My treat. Mala. Masaya ka yata ngayon. Dahil may naisip na akong plano kung paano ko paghihigantihan si Marge. Talaga? Kasama ka sa plano niya. Pwede kitang samahan na bantayan si Felix kung okay lang sa'yo. Okay na ako, Rico. Sobrang dami mo na naitulong sa amin ni Felix. Meron nga pala akong gustong sabihin sa'yo. Marge, kung magpapasalamat ka, tama na. Mula sa puso ko yung pagtulong. Basta para sa'yo. Marge, yung tungkol dun sa airport, basta yung alam mo na, gusto ko lang mag-apologize dun sa naging behavior ko. Talagang nadala lang ako. Pasensya din kung tinalikuran kita. May gusto sana ako sabihin tungkol kay Felix. Pasensya na. Ano kasi yung sugat niya, hindi kasi yun nanggaling sa barbed wire. Ano kasi yung kapatid ko laking kali. Kriminal. Sasabihin mo na naman kriminal yung kapatid mo. Naintindihan ko naman na mahal mo yun eh. Siya ba ang dahilan kung bakit di mo ako matanggap? Kahit siya pa yung pinakamasamang tao sa mundo, kapatid mo pa rin yun. Naintindihan ko na mahal mo siya. Hindi na kayang baguhin yung pagtingin ko sa'yo. Dahil mahal kita, Marge. At yung taong mahal mo, kahit kriminal pa yon, mahal ko na rin. Kung kailangan mo pa ng tulong ko, dito lang ako para sa'yo. So, bahagi ako ng plano mo. Ano naman yung plano mo na yan? Sigurado naman ako na mag-e-enjoy kasi ipapagawa ko sa'yo. Gusto ko, pagsamantalahan mo si Marge. Gasain mo siya.